Sino kaya naka-invento nito? Air pump with no electricity needed. At perfect na perfect to sa ating mga aquarium. Pero bago ka gumawa nito ay panoorin mo muna po itong ating video para malaman mo yung kanyang advantage at disadvantage. Ikaw ay nag-aalaga ng isda sa aquarium ay alam mo na siguro kung ano tong nasa harapan ko at malamang ay napanood mo na po to sa video either sa YouTube or Facebook. Ito nga po ang tinatawag nating DIY homemade, kumbaga homemade pare ko na air pump with no electricity. Kung isa pa pong matindi dito ay hindi na po natin kailangan mamili pa ng mga materyales dahil yung mga materyales ay makukuha lang po natin sa paligid ng ating mga bahay. Dito naman po hindi maingganyo dahil ito po hindi ginagamitan ng kuryente at perfect na perfect po to pag nagba-brown out. Kumbaga meron po tayo nagagamit na air pump sa ating mga aquarium at medyo legit mga pare ko dahil ang gumawa po ng mga video na yan ay iba't ibang lahi. Andyan yung Korea, Thailand at alam ko may Pilipino pa nga. At so itatry po natin at alamin natin kung ito po ba ay tunay. Kaya nga ito mga pare ko, ako po ay gumawa na ng aking sarili. So recap lang po tayo sa paggawa mga pare ko. Ang kailangan po natin materials dito ay 2 bote ng soft drinks. At syempre kailangan din po natin ng air hose. At sa mga tools naman kailangan po natin ng glue gun at soldering iron. So ang unang po natin gagawin is tanggalin po natin yung takip nitong ating soft drinks at saka po natin siya bubutasan ng dalawa. Ayan. And then pagkatapos is kung makikita nyo yung setup natin, susuotan po natin siya ng hose. Ayan. So dito rin po dalawa yan at saka po natin siya didikitan ng glue gun. Ito sa loob at dito rin po sa labas. So ganyan lang po yung pagsuot natin. Huwag nyo na po siyang hahabaan. And then kailangan pa po natin siya ng isang hose naman para po dito sa labasan ng hangin. So ganoon din po, susuotan din po natin siya rito. At hindi naman po natin siya ipapasok sa kabila. So naka-open lang po siya tulad nito. Then pag nagawa nyo na po yun, ayan, tapos na mga pare ko. At ganyan-ganyan lang po yung kanyang kalalabasan. Dito naman po tayo sa pinaka-puwit niya. Kung makikita nyo, meron po tayo naka-usli rito. Dahil dito naman po yung pasukan ng hangin. Dahil once na lumabas na po yung ating tubig, magbabacuum po yan, kukuping na ganun. So ang trabaho nito ay papasukan niya po siya ng hangin upang hindi po siya makuping at makadiretso po na labas yung tubig dito sa kabilang. So lang mga pare ko, ito po ay pang science project ng mga elementary school. So kayang-kaya po natin gumawa nito. Sa ibang video po napanood natin ay isang bote lang po yung kanyang ginamit. Kaso pag napuno na po ito, gagawin po ulit natin ay tatanggalin ulit natin to at saka po yung tubig ay ibabalik po natin sa aquarium. At yun, repeat itself na naman po yung ating gagawin. Kaya ang ginawa po natin ay dinalawa na po natin. Kaya once na puno na po ng tubig itong isang bote natin, ang gagawin lang po natin ay ibabaliktad lang po natin ganun. At pag napuno na po ito ay ibabaliktad naman po natin na pag ganun. Kumbaga baliktaran po silang dalawa. Pagkalagay naman ng tubig ay dito papasok yung tubig sa ilalim at dito naman po lalabas yung ating hangin. Kaya hawakan na po natin to. Saksak na po natin itong ating hose. At saka po natin buksan yung tubig. At kung makikita nyo, kusa na po angat yung tubig sa loob. Ito po yung setup natin. Ito po yung bote natin na may tubig. At yung tubig po dito ay pupunta po yan sa bote sa baba. And then yung hangin po doon ay aakyat. And then pupunta po dito sa ating kunyaring aquarium. At dapat po kasi ay may valve dito yan sa pagitan nito para nakokontrol po natin yung daloy ng tubig. So ayan mga pare ko, at meron na po tayong air pump na walang kuryente. At kung makikita nyo, ayan, dumadaloy na po yung tubig sa kabilang bote at yung hangin po doon ay lumilipat na po sa ating aquarium. So ito mga pare ko, at napuno na po itong kabilang bote. Kaya ngayon nag-stop na po yung ating bubbles dito. So ang gagawin lang po natin ay ibabaliktad natin itong dalawang bote na to. Orasan nga natin mga pare ko kung gaano kabilis maubos.
At exactly 3.5 minutes ay mapupuno na po ito at titigil na po yung bula dito. So ganyan po kabilis yung ating transition. At ngayon naman po ay ibabaliktad na naman po natin to upang makapag-create po tayo ng bula. At ito po yung masasabi natin dito. Ang una po dyan is totoo po, working siya at totoo po talagang gumagana yung kanyang pagka-air pump. At pangalawa po is no electricity needed. So very good po yun. At yung pangatlo po is yung mga materyales ay nakukuha lang po natin sa paligid ng ating bahay. At una-una po ay libre. So ito na po yung kanyang disadvantage at yung mga hindi ko nagustuhan. So una po dyan, syempre ay napaka-hassle setup at napakahirap na gawin. So talaga namang kailangan po talaga ng manpower. At yung pangalawa is yung bilis ng kanyang pagkaubos at pagkabilis ng pagkawala ng kanyang bubbles ay 3.5 minutes at every 3.5 minutes ay magbabaliktad ka pa ulit. So yan po yung ating napansin at nakita na very difficult talaga gamitin yung ganitong setup. Kung naman po inyong tatanungin ay medyo magpapas po talaga ako dito dahil tatry naman po ko ng ibang setup at meron na po ko yun. So abangan nyo na po sa next video ko.